At ito nga pong PBA, no, kung saan wala na daw pong nanonood, no. Biruin nyo, record-breaking 90 pieces na katao ang nanonood, no. Ayan, so, welcome back guys, no. Well, namiss ko kayo. At namiss ko din, no, ang pag-vlog, no, ng ating paboritong sports. Siyempre, alam niyo naman ng mainit na bakbakan ngayon sa NBA, no? At pasasadahan din po natin. Ito pong PBA. Ayan, bali ang gusto ko lamang pong pag-usapan dito, no? Mabilisan lang, alam niyo naman, tayo lagi nagmamadali para matumbok natin yung mga gusto nyo pag-usapan. Well, unang-una, maraming salamat, no? Kung kayo'y nag-aabang sa ating pagkokomentaryo, ito po, tayo po ay nagpabalik sa ating permanenteng tahanan. At unang-una, binabati ko po ang ating mga viewers dyan sa British Columbia. Well, nandito na po tayo, no? Magsama tayo. Okay, so mabilisan lang, no? Ang gusto ko nang pag-usapan yung Denver Nuggets at ito pong koponan ng Minnesota Timberwolves at napakaganda pong bakbakan niya, no? Napakaganda. At saan nga ba yun? Parang stadium na lang, parang Rizal Memorial ba yun? Coliseum? Di ko na po alam dahil wala na po tayo masyadong balita sa PBA. Well, pag-uusapan po natin yan. Meron po tayong tips kung paano po, no? Kung paano po ito malalampasan ng PBA at anyway, ito na po. Simula na po tayo. NBA. Okay. Ito pong kupunan ng defending champs na Denver Nuggets, no, na pinangungunahan ng MVP. Siya na naman pong MVP ngayon, no, na si Nikola Jokic, no. Tama ba pronunciation ko? Anyway. So yun nga. Maganda po ang bakbakan, no. Kasalukuyan naglalaro sila at lamang sila, no. Di ko alam kung siguro papantay to, no, sa tansya ko sa labanan na ito, no. Magtututo po ang series, no, at babalik ito. Babalik ba sila or mananatili sila sa Minneapolis, no? At napakaganda pong bakbakan dahil pantay po sila, no? Match na match po sila. Hindi po katulad ng ating paboritong team na Golden State Warriors, no, na lagi na lang small ball lineup kaya lagi silang dehado pagdating sa pwestuhan sa ilalim kaya sila natalo. Ang pangit panoorin, no? Sana baguhin na nila. Yun po, no? Yun po ang ating prediction dyan. At sino ang mananalo dyan? Denver pa rin po sa series, no? Ang aking prediction sa aking palagay, Denver yan. Okay, so balik naman po tayo sa ating pambansang liga na PBA. Alam naman natin ng PBA ngayon, medyo naghihirap na sa fans, no? Natatawa nga ako nung tinanong may tinanong na official ng PBA na panood ko lang sa YouTube na bakit daw hindi na sa malalaking venue katulad ng Araneta napapanood ng PBA. Ang palusot niya, yung sagot niya ay naunahan sila sa booking. Kailan kaya nangyayari yun? Ay, kahit siguro Hinebra di na kaya ata magpuno, no? Kasi, anong mga rason, no? Well, bigyan ko kayo ng 5 rason. Lopsided na po ang liga. Kumbaga, alam na po kung sino magcha-champion, sino maglalaban sa finals, alam na yan. No? Kasi, doon tayo sa number 2, yung mga players na malalakas, lagi na lang nababacuum ng mga malalaking team. Tulad ni MVP team at itong ni itong SMC, no, San Miguel. So yun, no, kaya parang tinatamad din siguro yung mga fans dyan. Number 3 cause din yan, yung mga players po na inaabangan sa ng Rising Stars hindi po nakakalaro na ng PBA. Dumediretso na po sila sa abroad, which is nangyayari na talaga, no. Hindi to nangyayari dati, kaya matagal na successful noon ng PBA kasi nga college pa lang yan or high school pa lang yan, inaabangan na maglaro sa PBA. At nandun po yung excitement kung may mga rookie tayo. No, number 4, yun na nga, yung mga sinasabing farm teams, no. Dami na nagtatalakay niyan na halataan naman na talaga may mga farm teams dyan. At ang panghuli, no, yung quality po ng laro.
wala na, no? Para sa akin. Kasi nga, yung mga players na magagaling sana, hindi na nakakalaro sa PBA. Tsaka, konti lang yung kupunan eh. Kaya parang wala nang excitement. Biruin mo, farm team versus malakas. Alam mo na, sino mananalo. So, yun po ang mga kaganapan dyan. Para sa akin, 5 reason kung bakit bumabagsak na yung PBA at mukhang lalamunin na ng liga ni Pacman, no? Nagkaroon na po ng ganyang banta noon sa PBA, no? Nung meron, kung matatandaan yung MBA, Metropolitan Basketball Association, na itinayo ni Ramon Fernandez, kung saan nandun yung mga superstars din nila, katulad po ni Romel Aducol, no? At ito nga sila, Eddie Laure, yan po yung mga sikat na player dati. Tapos mga Phil-Amps nila, na Phil-Shams pala, no? Yung mga nagpanggap na Pilipino na hindi naman pala Pinoy, no? At yun nga, nadamay pa ibang mga Filipino players or Phil-Amp players talaga ng PBA. At yun nga, nayanig din doon ng PBA pero nila kasi nga ang ganda ng management ng dating commissioner noon, no? Na si Commissioner John Bernardino, no? At yung transition nila nito ni Noli Ayala, napakaganda po ng balance pa rin. At ako po, Ginebra fans tayo, no? Ginebra fan tayo. At masanay po ako at mas maganda pong panoorin, no? Ang Ginebra na kinikilalang Never Say Die noon kasi nga ang player lang nila noon ay talagang baka lalaban ng bakbakan sila, no? Liloxin, no? Sumisigaw yung tao yun, magalit ka na, no? Sila Wilmer Ong, Benny Cheng, yung mga Chinese players na joke lang. Hindi nga noon na ang ganda-ganda kahit na may mga kasabayan sila, tsaka yung may PBL pa dati, no? Kung saan doon hinuhulma yung mga players na maglalaro sa PBA na pinangungunahan naman yan ni Commissioner Yeng Yao at yung transition po nila ni Chino Trinidad. Ayan, biruin nyo. Kilala, natatandaan ko pa kasi nasusubaybayan pa po natin. Tapos yun nga, going back to Ginebra, talagang Never Say Die sila nakilala dahil nga sa mga players na talagang hindi superstar pero buo ang loob at naglalaro talaga ng matindi. Eh ngayon, wala kung sinong malakas mapupunta sa kanila. Yung frustrating na makita na hindi sila mananalo. Ang lakas ng mga player. Di ba, humakot na ng malalakas na mga player. May Aguilar ka na, may sino ba tong isa? Si Stan yung malaki, no? Na dating nasa San Miguel. Tapos sino pa ba yung mga player dyan? Tapos hindi sila Thompson, ganyan. Dapat yung balance naman, no? Katulad po noon, mayroon tayong Red Bull, no? Nila Yeng Yao, sila Lordy Tugade, sila itong Junti Valenzuela, Mick Penisi, Devon Harp. Balance pa po noon may Alaska, no? Ngayon, di ko na po kilala yung mga team. So, dyan po nagsimula yan. Tsaka nung naglaro si Pacman, parang yun na, parang naging joke na yung PBA nun no? I'm not against the Manny Pacquiao, no? Pero larong PBA po tayo, hindi po tayo larong Kaya tignan nyo ngayon ang kinalabasan ng PBA. Nasa na tayo? Sa maliliit na venue na at yun nga, 90 pieces na katao nanonood, biruin nyo. So ngayon, paano malalampasan to ng PBA? Paano? Paano ito muling mabubuhay? Yan po ang ating topic, no, sa susunod nating pag-uusapan, no? Dahil ayaw po natin masyadong mahaba ang ating content, no? So mabilisan pag-uusapan po natin kung ano yung mga dapat gawin ng PBA para bumalik ang mga fans, no? Matagal po kasing usapan yan, ihimayin ko sa inyo ano yung sa tingin kong dapat bilang PBA fan noon, no? Hindi na masyado ngayon. Pero yun nga, pag naisagawa itong mga plano na ito, itong mga ipopropose natin, no? Mga suggestions, well, baka po bumalik, no, ang mga fans, no, hindi lamang po sa Pinas pati all over the world, no. So yun po ang ating napag-usapan ngayon sa ating pagbabalik dito sa ating Doy TV Sports. At sana po muli suportahan nyo at magkita-kita tayo sa mga susunod na video content dito lamang sa Doy TV Sports. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.